Hello everybody, welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. And our guest today, isang political scientist, si Cleve Arguelles. Welcome po, sir. Welcome sa ating napakagandang studio. Studio applause, yes! Laso! 65,000 people ang nag-gather dito para lang makinig dito sa usapan na ito. Pero, okay, so, tinanong ko rin off camera kasi hindi ko na-gets, no? Parang, siyempre, pag sinabi nating scientist, ako'y isang engot, ang naiisip ko is may dalawa silang mga flash, tapos ginaganon-ganon nila. Iisip ko, paano naging political scientist sa isang tao? So, paano nga ba? Yes. Anong kaibahan? Yeah, thank you for asking that, Red. No? So, yung political science kasi, di ba, parang part siya ng family of mga iba't ibang social sciences. Tama, yan. At ang ibig sabihin nun ay bilang agham din siya, siyensya din siya, Yeah. no? Pero ang inaaral niya ay politika. So, ginagamit niya yung scientific method, no? So, ang rule naman ng scientific method, dapat meron kang empirical evidence bago ka mag-make na conclusion. In the same way Hindi pwedeng feelings. Tama. Hindi pwedeng feelings, no? Hindi pwedeng opinion mo lang, no? Kundi gumagamit tayo ng scientific method para mag-make ng mga knowledge claims, no? Yeah. O tungkol sa politics. So, ganun lang din yung political science, no? Ibig sabihin nun, your profession is about ensuring na sa usapan ng politika, dinadala mo din yung scientific method, no? So, madali ang imagine kung ini-imagine mo yung lab experiment, di ba? Lab experiment. Pwede din naman yan gawin, no? Actually, ngayon, marami na mga political scientists sa iba't ibang bansa na nag-experiment din, di ba? Okay. Halimbawa, experiment ng papakitaan kita ng mukha ng iba't ibang mga politiko, no? Anong nafe-feel mo, diba? Okay. So, pwedeng gumawa din ng parang control experiment, no? So, it's So talagang sociology branch ito, no? Kasi talagang it deals with human factors all the time, Yes, 'di ba? yes. Oo. So anong main goal ng isang political scientist? The main goal is to contribute to the study of politics, no? Yes, So, yes. ito yung mga scholars, researchers, no? Maaari naman marami naman sa atin na nag-o-observe ng politics, mahilig sa politics, right? So you can be a political observer, maybe political analyst, no? But the distinction is that yung mga political scientists ay interested silang buuin yung body of knowledge natin tungkol sa politics, no? Political behavior ng tao, no? Ano bang effect ng iba't ibang institutions sa behavior ng mga tao, no? At ang mga iba't ibang pinapahalaga nating outcomes, for example. Would you say right now, more than ever, parang mas tutok ang mga tao sa nangyayari sa politics ngayon than ever before? Lalo na may social media, ang daming mga taong, ang daming mga bagay na nagdi-dispense ng news in a very snackable, tawag doon, hysteria racing way, di ba? So, talagang parang in this mundo na I feel like ginagawang content ang politics, di ba? Does it make your job more important or tougher din? Because you are the one that are safeguarding the facts and the goals and the actual things, di ba? Do you feel na mas importante kayo ngayon? I think at this point, no, na kagaya ng sinabi mo na medyo mas talagang babad yung mga kababayan natin on a daily basis grabe, tutok. sa political developments, no? And actually, para sa mga nag-aaral ng politics, no, yan yung sinasabi natin na mediatize na yung political landscape that's a good term. natin. Mediatize. Sabihin talagang, dati kasi, antayin mo siguro yung presidential address. Na from time to time lang, o kaya mga press conferences, no? Ang pamamaraan lang is the mainstream media, no? TV, 'di ba? Ngayon maaari na may isang congressman nag-live sa Facebook. Totoo. Nakaabot na agad sa'yo. Or nag-comment yung isang senador, 'di ba? Gamit lang din yung kanyang social media. Pag nagpa-follow ka ng senador or ng congressman ngayon, parang minsan parang may mga sumasayaw sila or parang may mga trending sounds para malaman mo kung ano nangyayari sa bansa. So very saturated yung everyday life din natin ng mga political developments. Kaya din siguro may mga nagsasabi na ang toxic, ayoko na. Some of our mga kababayan, they retreat from politics. Yes. Because just there's may too rule much, na nga diba? minsan na kunwari magka-family gathering kayo, minsan maggagawa ng house rule yung mga tao na walang usapang politics today, bawal pag-usapan kasi umiinit yung ganong klaseng usapan, lalo na ang daming ganon. So nakikita mo for sure yung social media page mo, ang dami dyan. Ito opinion niya to. Ano to, kinokorek mo ba sila? Anong day na life mo at nakikita mo may mga tao nagmamurunong ng ganyan? I think the tricky aspect is that
in a democracy, no, lahat naman tayo may karapatan na magpahayag, Yeah, diba, yeah, ng that's ating true. opinion at pagtingin sa politika. Yeah. Pero ibang usapan, syempre, yung mga factual errors, Yeah. no? O kaya naman yung mga deliberate na dahil may sinusuportahang syempre, politiko, biased. Yeah. diba, ay dinidistort yung facts, no? Diba? May mga simpleng bagay minsan ano ba yung tamang proseso ng dumaan ba yung isang batas sa tamang proseso. Factual naman yun dahil meron naman talagang proseso na dapat pagdaanan, di ba? O kaya naman ay nito ba nga nakaraang eleksyon ay ilan yung bumoto sa isang kandidato. Factual naman yan, di ba? So yun, maaari na i-correct natin, di ba? Pero kailangan din i-balance dun sa karapatan ng mga kababayan natin to also be part of political conversations. Yeah. So I guess yun yung positive nun, no? Is that before they were very apolitical. Ngayon at least may pakialam na sila. So sana dapat itutok in the right way. So I think gamitin natin tong platform na to kind of educate and kind of right now actually in the recent years ginagawa nilang teleserye yung mga Blue Ribbon Committee, yung mga Senate hearings na ngayon very accessible, streamed live sa multiple YouTube channels. So, kung gusto mo, meron ka pang kasamang nag-a-analyze sa tabi, sa lower right, naka-picture-in-picture, pwede mo siyang panoorin that way, no? So, can you explain to us din, paano yung mga proseso na ito? Like, kunwari, first of all, sige, simulan natin simula. Congress and Senate, they're both lawmakers. What is the big difference between them? Right, no? So actually, pag-uusapan natin dyan, tama ka na sila ay ang ating legislative body, no? Yes. So primary na trabaho nila ay gumawa ng batas, no? Yes. Yun yung three branches of government, no? Executive, legislative, at judiciary. Yes, Sila yes. yung legislative. And bagamat sanay tayong tawagin yung House of Representatives ng Congress, no? Technically, iisa lang yung Kongreso, no? Okay. So may iisang Kongreso tayo, yung Congress of the Philippines, no? Sabi ng ating konstitusyon, yung legislative power nasa Congress 'yan. Okay. Divided lang siya into two houses, no? Yes. Yung isa yung House of Representatives, no? Or traditionally tinatawag nating lower house or mababang kapulungan. Yan yung mga district representatives na ine-elect natin bawat distrito at party list representatives, no? Yan 'yon. And then meron pang isa, partner niya, no, yung Senate, no, yun yung traditionally tinatawag din nating upper house, no. So, we call this a bicameral na legislature kung saan dinivide natin yung responsibilidad gumawa ng batas sa dalawang chambers, no, sa House at saka sa Senate, no. At yung ating setup din, yan yung tinatawag natin na perfect bicameral kasi yung kapangyarihan ng House yun din generally yung kapangyarihan ng Senate. No? Okay. Parehas silang gumagawa ng batas at parehas na dapat ipasa ng House at ipasa ng Senate ang isang batas bago ito makarating sa presidente. No? Yun yung parang last na part. No? Yeah. So, ibig sabihin, in other countries, in other contexts, it's possible, Red, na magkaiba yung ginagawa ng House at saka ng Senate nila. Sa atin, halos parehas. Meron lamang silang mga kakaunting pagkakaiba sa mga powers and responsibilities, but basically they mirror, they share the same powers and responsibilities, no? Halimbawa, impeachment, pwede tayong pumunta dyan later on, budget, budget. dyan may mga specific roles silang kailangan i-play. But generally, they do the same thing, no? Which is to, kailangan nila mag-hearing dahil gustong pag-usapan ano yung mga batas na makakabuti sa bansa. In theory, dapat yung makakabuti sa bansa. And then, they pass those legislations. Yun din kasi yung parang, I think, na hindi nadi-distinguish ng mga tao, no? Lalo na dito minsan sa political setup ng mga iba-ibang LGU. Minsan, yung mayor, magko-congressman, babalik sa mayor, tapos magpasalit-salitan lang sila. Hindi mo na alam kung ano bang ginagawa ng dalawan to. Parang parehas silang parang, kumbaga may general feeling lang tayo na parang, sila yung bahala dito sa city na to, di ba? Parang ganun. Hindi alam ng mga tao, when you nominate a congressman, part sila ng a body of making laws. And then, actually, ito rin yung isang malaking bagay, hindi lahat ng tao alam kung ano yung party list. Which is hindi na alam na, pag bumoto sila ng party list, boboto kayo ng tao na uupo bilang congressman din. 'Di ba? So like ang pinakasikat last time na nanalo si Akbayan, 'di ba? So nakakuha sila ng 3 seats in the Congress. Technically, 'di ba dapat ang nire-represent ng party list is yung advocacy nila para may cause.
ang ine-represent ng, kunwari, tatakbo ka ng mayor, congressman ng Muntinlupa, dapat yung LGU mo yung focus mo. Pero are they supposedly, ganun ba ibig sabihin nun, sila ay dapat nakadestino lang sa area nila? Di sila pwedeng mag-crossover to other stuff? Or paano ba yung, ano ba yun? May rules ba yun or ano? So yung idea ng ating mga congressional district representatives ay supposedly dahil nire-represent nila, tama ka, nire-represent nila red yung kanilang distrito. No? Yeah. Kasi ang idea nun ay sa paggawa ng batas, mahalaga na merong representative na malapit Doon sa, malapit sa grassroots. Kung alam mo yung nangyayari doon, kung saan ka nakatira, Diba? gano'n. Kasi kaya din merong distinction sa trabaho ng or purpose ng Senado tsaka ng House. Kasi ang idea ay, yung batas, dumaan yan sa mata ng iba't ibang mga representatives ng mga distrito. So kung merong halimbawa, isipin natin, no? May isang batas na maaaring isang distrito lang yung maapektuhan. Di ba? Dumaan dun sa distritong yon, no, yung representative nila, at nasabi niya na, okay, I think this will be for the better naman. Okay. Diba? Pero binabalance yan ng Senado. Kasi yung Senado, hindi sila district representative. National sila. No? Kaya ang tinitignan naman nila, rather than isipin nila, makakabuti ba to sa distrito ko o makakasama, isip nila, makakabuti ba to sa buong bayan or makakasama. Diba? So, meron silang magkaibang nire-represent na interest. No? So, kaya traditionally, makikita natin sa House, no, mas focus yung mga district representatives natin sa halimbawa, no, pagpapagawa ng mga infrastructure sa distrito mo, no? Eskwelahan man, roads, no, at bridges, no, at iba pa, no? At maaaring yung sa Senate naman, no, mas interested sila sa mga national level na mga patakaran, no? Halimbawa, mga pulisiya sa edukasyon, no, kung paano papagandahin yung sistema ng edukasyon sa buong bansa. So ganun yung main difference, pero at the heart of it is the idea that ito maganda lagi itong paalala sa ating mga kababayan na actually, no, kapag tinignan mo yung Constitution ng Pilipinas, unang-unang dinidiscuss ay, unang-una, nauuna ang Congress or legislative power, no, kesa sa executive. Yes. Kasi ang idea, alam mo, ito ang pinakamalapit sa puso ng taong bayan. Congress, di ba? Parang district representative, tama. Ang dami nila, So, 250? Yes, no? Ang expectation dyan, yung presidente, hindi naman niya kayang magpunta na sa mga bawat munisipyo, di ba? Hindi na. Isa-isayin niya. Pero ang kongresista, ang expectation, kaya niya. Kaya niyang half of the time, bumababad siya sa constituents niya, umuwi sa distrito niya, nakikinig sa mga... ramdam niya, experience niya yung problem niya. At other times, di ba, you go back to the legislative work kasi naintindihan mo na ano yung pangangailangan. So, mahaba na yung kasaysayan, hindi lang sa Pilipinas, na yun yung expectation. Kaya, dati nga, part-time pa yung mga members of Congress. Talaga ba? Yes, dati, part-time. Kasi, ang idea ay, maaaring magsasaka ka, di ba? Pero, part-time, pupunta ka sa Kongreso pag kailangan ng mag-usap tungkol sa mga batas kasi ni-represent mo. Yun naman yung party list natin, di ba? Oo, yun yung kailangan ma-represent naman yung mga bagay na not necessarily local to just one district or district, no? So ngayon, we have 250 in Congress and then senators natin 24. Ano ang pinakatawag doon? Bakit mas marami ang Congress? Yung House. Yung House. Sorry. Mas marami House kasi ang idea natin dyan ay the smaller na population yung, di ba, parang we need a balance between yung dami ng members ng House kasi hindi naman siguro effective yan kung maging 500 na sila, no? Binabalance natin dun sa dami ng mismong House at saka yung laki din ng represent nilang population, di ba? Kasi nga ang idea ay dapat bumababa ka pa din, nakikinig ka pa din. So kung masyado namang pagpapakukuntiin natin yung number ng mga House members, lalaki yung ni-represent nilang distrito, di ba? So ideally one area, one legislative representative din dun sa House, no? Not to mention, syempre, meron pa tayong mga party list representatives na ni-represent naman ay mga marginalized sectors, no? Mas kakaunti yung Senate kasi historically din, no, yung Senate natin ay ine-elect yan per region. Hindi national, no?
So dahil doon, mas kukunti yung kailangan na i-represent, di ba? Gets, So gets. I think it used to be na 2 per region, di ba? And so dinivide lang yung Philippines into several regions and then you represent that. And then now, it's on the national basis. National level lahat, Oo. di ba? Yun din yung, I think, mali din yung, tawag doon. I think may misconception yung mga tao na parang hierarchy siya. Na tipong, dati, mayor ka, baka next na takbo mo, senator ka naman. Hindi nila naiisip na, actually, magkaibang department yun eh. Di ba? Parang, ito yung pinaka siguro prime example, sikat na mayor, no, si Vico Soto, di ba? Doing really well, positive yung ganyan. Lahat ng mga tao ina-assume, magiging senador siya pagkatapos. Pero, ang layo ng pagiging mayor sa pagiging senator, di ba? Parang hindi siya, pareha silang government and maybe, tawag doon, public service, pero iba yung gumagawa ka ng batas saka sa nag-administer ka ng isang city, di ba? Itong mga mayor, mga governor, saan sila pumapasok na branch ng government? Yeah, so ang ating mga mayors at governors ay executive, no? Tagapagpatupad talaga, taga-implement, no? Tagapag-manage ng iba't ibang jurisdiction. Kaya, and then, you're right minsan, ini-imagine natin na, okay, ang next para sa isang mahusay na mayor, halimbawa, no, Vico Soto, ay mag-senador, di ba? Ginagawa nilang linear yung, career ladder na. Diba? Pero magkaiba yung skills na kailangan at iba din yung temperament kasi ang trabaho sa loob ng Senado at saka ng House, no, sa kabuuan sa Kongreso ay debate yan. Kailangan mo i-convince yung mga kasamahan mo sa chamber na ang batas na pinopropose mo ay kailangan. Pero pag ikaw ay mayor, wala ka naman masyado i-convince. Of course, your responsibility is your people, di ba, sa city. Pero kumbaga, ikaw ay, kung action man ka, pwede ka magpatupad ng mga polisiya, pwede mo talagang i-execute yung mga gusto mo, yung vision mo. But in the House and the Senate, that's harder. Kasi isa ka lang over 24. Isa ka lang over 250. Kailangan mong ma-convince yung mga kasama mo. Alam mo, ang good example dyan is the former President Rodrigo Duterte. Lagi, pagbabalikan mo to, no, sa kanyang political history, hindi niya masyadong na-enjoy nung siya ay nasa House. Naging congressman niya ng distrito sa Davao. I see, okay. Kasi nga, ang practice ng ating mga dynasties, nag-iikutan. Mayor muna, tapos pagbawal na, ikot ka sa congressman. Hindi niya gusto kasi syempre, iba. In the House, it's all talk, no action. So, medyo iba yung skills na kailangan niya. Tsaka yung, I guess, yung ways of working mo, iba-iba talaga. Di mo pwedeng i-assert lang na ipasa na to. Ngayon na. Hindi pwede. Lalo pa ang mga batas dumadaan sa iba't ibang stages din ng hearing, di ba? So hindi ubra yung ganun Yung tawag doon. So ito, yan natin, kilitasin natin. So Senate basically overseeing national stuff, di ba? So hindi lang siya naka-focus on So itong mga to, meron tayong 24. Tapos meron pang, within the Senate, may majority leader, may minority. Narinig natin parati yung mga terms na yan. Can you explain what are those ba? Yeah. So, parehas sa House, parehas sa Senate, no, merong mga officers sa loob ng kanilang chamber, no? Kasi syempre, dahil nga sila ay, kumwari, 24 na senador, hindi naman na-elect sa kanila kung sino yung magpapatakbo mismo ng Senado. Okay. Para, kumbaga, they need a structure internally, tama. organizationally, di ba? Kaysa mag-usap lang kayo lahat. Yes, kasi hindi matatapos, no, yung kanilang mga debate. Sa maliliit na bagay na lang, sino mag-administer na halimbawa ng opisina ng Senado, yung building mismo, di ba? Hanggang sa malalaking bagay, di ba? Paano mare-resolve yung kanilang debate, sino magsischedule ng kanilang mga session, no, etc. So, by tradition, no, merong mga officers sa loob niyan at yun ay may mga piniplay silang iba't ibang role, no? The Senate President, no, ay ine-elect ng mga kapwa niya senador, no? Siya yung tumatayong leader ng Senado. Parang class president. Pwede, no? Class president, no? And tapos meron din tayong majority leader at minority leader, no? Ito naman yung nagre-represent ng factions, no? Political parties or political factions, no, sa loob ng Senado. Bakit ito mahalaga? Kasi sa paggawa ng batas, may expectation tayo na ang mga magkakasama sa isang political party ay merong shared na vision sa politika, di ba? Ang priority namin ay climate change. Priority namin ay pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, di ba? Dahil doon, kung yun yung majority party, yung majority floor leader, no, yung majority leader ay trabaho niya na ensure na maki-carry out yung ganong klaseng vision ng majority, no? Yung minority naman, nandun yun kasi kailangan ma-ensure na hindi lang lagi majority
yung nare-represent sa discussions, no, kundi yung minority din kasi binoto din naman sila sa loob ng Senado, no. So usually yung minority ay yung nag-represent ng mas maliit na political party, political faction. By tradition, paano naboboto ang majority, minority, Senate President, no? Senate President, pinagbobotohan yan. If you vote for the winning Senate President, kagaya ngayon, Senate President natin, Chis Escudero, then you are allied with the majority. Okay. Kasi sila yung nanalo. Yes, Parang ganun. no? And then the majority leader is also chosen among you, no? So kayo yung majority. If you vote for the losing candidate for Senate presidency, then you're in the minority. So halimbawa, I think si dating Senate President Tito Soto ay kumandidato bilang Senate President pero natalo siya sa botohan, so siya ay nasa minority, no? Yeah. Yeah. So ganun yung sistema. And isa sa mga unique na practice natin sa Pilipinas ay yung Senate President natin ay elected from the senators. Yeah. Kasi sa ibang bansa, kagaya ng US, kung saan pattern yung ating pamahalaan, no, yung Vice President ang umuupong Senate President. Oh, okay. Ganun pala yun. Yes. Pero siguro hindi to nakakagulat kung nagpipay attention ng ating mga listeners, viewers sa local government unit. Kasi pag tinanong mo ko, ano nga bang ginagawa ng Vice Mayor ng city? Siya yung presiding officer ng City Council. I see. Okay, So para siyang Senate President, sa pero area ng nila. City Council, Yeah. di ba? Yung mga councilors, tagagawa ng ordinansa naman ng city. Ordinances, yeah. So, pero sa atin, medyo nag-iba na Nagkaroon pa ng... merong yung mismong sila yung nag-e-elect ng sarili ng Senate President. Okay. Tapos parang ano siya, di ba? May hierarchy in power din siya. Like, kunwari, just so happens na, kunwari, di available ng President, di naging available ng Vice President. Does the Senate President ba yung pangatlo or meron pang... Yun yung ano natin, no? Yung constitutional line of succession. Yes. Yes. Ang wild doon is, technically, elected siya by people, pero yung pinaka-stature niya is elected by within the 24 na inelect din ng tao. Yes. Nasa ano pa lang tayo, nasa tip of the iceberg pa lang tayo. Ito, ang daming ginagawa, ang daming tiniteleserye nga yung mga hearing and everything, di ba? Pa-explain natin yung proseso na ito. Bakit sila may kapangyarihan magpatawag ng someone and i-cross-examine, kausapin, ano nangyari sa issue, paano nangyayari yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Nakita natin ito kila Alice Go, kila Cassandra Ong, di ba? Pati si former President Ikaw ba napatawag Rodrigo. ka na? Sana hindi. Sana hindi. Unang-una, hindi ko alam kung saan yun. Nasa Waze ba yun? Sana. Pero please, huwag niyo akong patawag. Yun, paano nangyayari? Ba't sila may power na gawin yun? Yes. So, magandang tanong, no? Kasi I think nga para sa ating mga kababayan, yun yung ina-associate nilang trabaho talaga Yun na nga yung nangyayari kasi parang kongresista natin, yun yung nare-televise na usually. Kahit dati, di ba, pag nagpapaano sila, may star witness si ganyan-ganyan tungkol sa ganyan. Tapos para siyang live court na nangyayari, no? Tapos kinakausap sila ng mga Blue Ribbon Committee, mga ganong klase. So, how does that work? Isa sa pinakamahalagang kapangyarihan ng ating kongreso, yung tinatawag natin na oversight, no? Okay. Powers, no? Kasi bahagi yan ng design ng ating pamahalaan sa konstitusyon natin na gusto natin may checks and balances, no? Okay. So isa sa mga trabaho nila ay mag-imbestiga para makagawa ng mas may inam na batas, no? Patungkol sa nangyayari sa pamahalaan. Get. Kaya ang madalas na nakikita natin ay investigation or hearing patungkol sa use of executive power, Yeah. 'di ba? Parang ganyan. medyo may question. Halimbawa, parang mali ang paggamit sa confidential funds. Yeah. May issue sa flood control projects, Yes, di ba? yes. So, especially na yung budget, kongreso yung nagpapasa niyan. So, Tapos, technically, kung paano ginagasta yung pera ng bayan, trabaho nila i-figure out. No? Okay. Trabaho nilang pakinggan, i-imbestiga kung anong nangyayari. No? So, generally, all of those na mga hearing na nakikita natin ay, yan yung paggamit ng oversight powers. No? Hindi lang abuse of power executive, but also kung underperformance, di ba? Kasi para saan ang ginagawang batas kung hindi ini-implement? Tama. Oo nga naman. Diba? Kung di mo ina-execute to, sayang Yes, lang. and you know, in this country, lagi nating sinasabi, ang gaganda ng ating mga batas. Di ba? Maganda nga.
napakadami nating mahuhusay na mga batas, no? Halimbawa, environmental laws, meron tayong mga maiinam na batas dyan, pero yung question ng na-implement ba? Hindi. At trabaho nila na i-check kung paano siya ipinapatupad ng executive. Kasi hindi nila trabaho magpatupad, di ba? So, pwede nilang ipatawag, no? So, yun. Pero, dapat malinaw na minsan, syempre, minsan pwedeng maabuso din yan ng mga mambabatas natin. Kasi sabi naman, ang hearing ay dapat in aid of legislation. No? Yes. Dapat para makagawa ng mas mabubuting batas. Minsan ginagamit ata for clout. Magiging political grandstanding minsan eh. Yun yung mga nangyayari. And by tradition, that's really the way to get national profile, no? Para makilala ka ng taong bayan. Minsan may maganda tayong nakukuha sa mga hearing kasi ibig sabihin, kay Mayor Alice Go, hindi natin yun malalaman na may ganito na palang nangyayari sa isang lugar sa Tarlac kung hindi naimbestigahan ng Kongreso. No? Pero minsan din, may tanong yung ating mga kababayan, sa dami ng hearing tungkol halimbawa sa corruption, meron bang nakasuhan? Yun nga. Diba? Yun din eh. Meron bang naalis sa pwesto? At pero minsan wala. Sila ba yung ang kasuhan after? Kasi diba yung sabi, ganun na pinatawag na si ganyan sa ganito kasing hearing tapos bilang hindi mo na marinig kung anong mangyari pagkatapos. Kasi sila rin ba, ang Congress din ba ang magre-recommend kung anong hatol sa kanila? Or kasi alam ko may judiciary, ano naman tayo, di ba? So, maaari lang sila mag-recommend ng action, no? Tapos, magti-take over na yung mga ahensya. So, halimbawa, ipapasa sa NBI, di ba? Tapos yung police, bahala na mag-imbestiga, no? Kung may kaso talaga, edi masasampahan ng kaso sa korte. So, yun lang siguro, tama ka naman na bahagi din ng checks and balance na hindi na sila yung gagawa nun, no? Pero maaari din nilang gamitin pa yung oversight power nila para bantayan na, I think, halimbawa yung sa case ni Alice Go na see to it naman, di ba? Na meron talagang mangyayari, di ba? Oo, kaya may pagbabago ba sa batas, di ba? Halimbawa, magdadagdag ba tayo ngayon ng regulasyon kung paano mag-file ng candidacy? Tungkol sa citizenship, review ng birth certificate, di ba? Lumabas doon, halimbawa, na may mga opisina ng Philippine Statistics Authority na parang involved, di ba? So, nagdi-dispense ng birth certificate na forged, di ba? Parang ganun. Or hindi nga forged kasi official na yun. So parang ginawang negosyo for foreigners, di ba? So, ano kayang maaaring batas yung kailangan nating gawin, no? Para hindi na yun maulit. So, yun yung siguro inaantay din paminsan-minsan. At kaya yung nabanggit mo, yung Blue Ribbon Committee, isa yan sa pinakasikat, isa sa pinaka-natatandaan ng ating mga kababayan. Rolls of the tongue, eh. Blue Ribbon Committee. Paano nabubuo yung mga ganyan? So like any other committees, no, in both the House and the Senate, no, yan ay pinagbobotohan ng majority, no, kung sino yung magiging chair ng isang komite, no. At yung Blue Ribbon Committee, bakit siya natin naaalala at bakit natin siya parang nasa imagination natin? Kasi yan ay high-profile committee dahil ang trabaho niyan ay mag-investigate ng mga corruption issues, no. And in the recent history, marami tayong mga senador na sumikat dahil sa Blue Ribbon Committee. Dahil syempre, kung ikaw ba naman ay isang senador at nakikita ng ating mga kababayan na inimbestigahan mo yung pagnanakaw sa pera ng bayan, edi, di ba, you will be on the good side of the public. Tsaka high stakes yung no? Kaya din na nakatutok yung ating mga kababayan, no? So, kaya by tradition, yung Blue Ribbon Committee, binabantayan natin kung kanino yan ibinibigay. Kasi ibig sabihin din ay baka may biases, political biases, allegiances, di ba? Yes, but also historically dapat ang nag-occupy niya na isang tao mapagkakatiwalaan. Kasi trabaho mo na honorable diba? Dapat, no? Kasi kung ikaw ay may mga shady deals ka din, tapos nag-investigate ka on like corruption, mukhang hindi magiging hindi magiging effective, di ba? Yan. Kasi yung ating mga mambabatas, no, whether sa Senado man or sa House, no, sa dami ng batas na kailangan pag-usapan, dinidivide nila yung kanilang mga sarili according to committees. At dinidivide nila yung mga sarili nila according to committees din dahil may iba't ibang mga kailangan na expertise o pagpukusan, no? Halimbawa, kung taxation yan, numbers, math, di ba? Tama. Specific na mga tao ang gustong umupo dyan, di ba? Hindi pwedeng porkit doon ka, di ba? Parang no? Kaya batay din sa kinampanya mo, di ba? May mga tao, halimbawa, Senator Bam Aquino,
kinampanya niya na pay Education. attention sa education. Mm. So may expectation na education yung babantayan niya din, Yes, diba? yes, So oo. so may ganung parang division of labor, if you will, diba? Gets. Tas ganun din sa House, diba? Oo. Na sa dami ng sa dami ng mga Dapat. panukalang batas, no? Yeah. Kailangan yung maghati-hati ng tatrabahuhin. Tsaka, may kanya-kanya naman, may mga expertise. Tsaka, I think, kung mas may puso ko dun sa issue na yun, di ba, mas pagpupursigin mo yun, di ba? Parang ganun lang. Parang ano lang, group project, di ba? Kung, I mean, yun yung pinaka-basic way to. Kung ikaw magaling ka mag-research, di ikaw yung researcher ng grupo. Kung ikaw extrovert, magaling ka mag-present, kumakanta ka pa, ganda boses mo, magaling ka mag-explain, ikaw yung presenter, di ba? Parang ganun yung... Paano yung walang ambag? Yung walang Sa group ambag. work. Marami rin ganun sa Senado. De, joke lang. joke lang. Ay, ayoko mawala. Yung pinaka, I think, recent na example para pag-usapan natin yung dynamic of our elected officials, no, yung sa impeachment. Recently nagkaroon ng botohan kung i-archive or hindi, parang ganyan. So ako parang naguguluhan ako kasi in the first place, meron ba dapat talaga silang power to do that? Meron ba talaga or ano ba nangyari? So ito, no, napainom ako eh. Okay. Napaka-controversial na nito, Yeah. no? And I think, hindi surprising dapat na controversial, Yes, no? yes. Kasi yung impeachment bilang kapangyarihan ng Kongreso, Oo. kumbaga by design controversial talaga siya. Yes. Kasi isipin mo, 'di ba, may mga elected officials tayo and then meron tayong isang prosesong pagdadaanan ng mga elected officials na yon, particularly mga high officials, para maaari silang maalis sa pwesto, yeah. no? Oo. I think para sa ating mga kababayan, yung impeachment parang nagiging usapin ng legalities, no? Yes. Ang nakakalimutan natin ay it's a political process, no? At by political, hindi negative na political. Yeah. Ibig sabihin ay political process dahil hindi to purely a legal case. Yeah. Kung legal case to, dapat sa korte na lang dinala, no? Okay. Dahil ito ay, ang impeachment in general ay pag-evaluate, pag-assess kung ang isang tao ay fit pa Yep. na manatili sa Posisyon. posisyon niya. Halimbawa, the vice president, Yeah, diba? yeah, oo. Fit pa ba siya? At napaka-subjective niya, di ba? Yes. Napaka-subjective na process. Kaya by design, kung iisipin mo, bakit yung Kongreso yung magde-decide niyan? Oo. Kasi again, babalik dun sa idea na ang House, pinakamalapit sa mga constituents nila. Gets. Okay. Kung meron mang makakaramdam ng Oo. fit ba ang isang high official na manatili, kino-consider yan. Oo. Pero, hindi lang yon kasi baka naman mamaya, hindi lang maggusto ng distrito nila, ayaw na nila. Oo. So, you have also the Senate Yep. to counterbalance that, right? Okay. So, kaya nasa Kongreso yung kapangyarihan na yon at sa iba't ibang bansa, may iba't ibang pamamaraan yan, but generally, nasa start talaga sa Congress yung impeachment powers, no? In-exercise siya ng House at Senate, pero this time around, hindi parehas yung powers nila. Magkaiba yung kanilang role dun sa buong impeachment process, no? Okay. So, as of now, sa record namin to, ang nangyari so far is yung Congress, House, nag-ano siya, na gusto na mag-impeachment, tama ba? Tapos, at some point, yung Supreme Court also said unconstitutional. I mean, before yun pang, yung forthwith issue pa and everything. So, fast forward dun sa SC na unconstitutional, sinabi ng Senate and a lot of like 20 of them said na, okay, we stand by what the SC recommends and therefore archive everything there is, is it up to code? yun yung aking... Up to code, I think the quick response is no. Oh, okay. Mukhang nagkabala-balasa na. At Ang medyo, gulo nga eh. Actually, I call it constitutional vandalism. Parang wow. medyo, Okay. medyo na-vandalize na yung Constitution. Yep. Kasi if you just read the Constitution and yung ating mga nakikinig sa atin, they can do that, it's quite simple by design. Yes. Sabi, ay yung House, no, yung mababang kapulungan, no, dapat nilang i-initiate yung impeachment, no? Sa language ng pagkakaso, sila yung maghahabla. Sila yung gagawa ng kaso. And that happened, right? Nag-decide, nagbotohan. Yeah. So, impeach na si Vice President Sara Duterte. Yes, Yun din yes. yung minsan nakakalimutan di ba? Na Nagsimula na di ba? Oo, nakala nila hindi pa impeach. No, impeach na siya, di ba? Yes, Sabi ng Constitution natin, initiate
At ang sole power to initiate all impeachment proceedings galing sa House. Yes. Walang ibang pwedeng mag-initiate. Hindi pwedeng gawin ng Senate. Oo. Hindi pwedeng pabaliktad, no? And then, once they've impeached, no, successfully impeach a public official, no, the Senate then goes to a trial, no? Yes. Yun lang sabi, no? Sabi, the Senate shall try and decide, no? So they will decide, no? Kaya bakit? Kasi yung ating yung idea doon ay hinabla siya, 'di ba? Parang gano'n, hinabla siya ng House. Yung House, parang yung Senate natin magiging court, no? Kaya nga tinatawag natin silang senator judges, 'di ba? O kaya magiging impeachment court. Ngayon, doon papakinggan. Yung House, present nila yung evidence nila laban kay Vice President, no, o kung sino mang na-impeach. And then, sasagot ngayon yung na-impeach. Then the Senate gets to decide in a trial. So supposedly, nag-start na yung House, and then the Senate should execute right away? Or do they have a say na, no, we don't want to execute? Ito na yung ano, Yun diba? na, Ito na yung nagkanda, gulo-gulo ng circus, di ba? Kasi sabi ng Constitution, the impeachment trial immediately proceed forthwith, no? Wala na ginawa na tayong parang nagkaroon na ng dictionary oo nga semantics na oo nga At that point I was very disappointed kasi I think forthwith it's very easy to understand. In fact, I think sa Tagalog, sa official Filipino translation ng Constitution ay agad-agad. Agad-agad, Siguro agad-agad, di na yun mahirap intindihin, di ba? Pero pinatagal nila, no, na delay, no? And then nagkaroon ng kaso sa Supreme Court. Yes. Ito naman, dahil yung Supreme Court naman, sa ating Constitution, they have the right to interpret the Constitution. Okay. Pumunta doon yung kampo ni Vice President at sinabi niya, natapakan ng aking mga karapatan, hindi tama yung proseso. And then, sabi ng Supreme Court, they agreed with you. So yun, no? Yan. Yun ang nangyari. Yes, yun na yung nangyari. And then yung archiving vote. Archiving was that vote, for... There's nothing in the Constitution that says that they can do that. Para saan yun, di ba? In fact, remember, bago pa mangyari tong archiving vote at bago pa mangyari yung Supreme Court decision, ang unang ginawa nila ay yung remand back to the House. Bumalik. Wala din yan sa proseso, no? Kaya nga sabi ko constitutional vandalism because what should be a straightforward process, I think they are afraid. Not only because some of them ay kumakampi kay VP Sara. I think kahit yung hindi kampi, I think takot sila kasi politically, mainit sa mata ng tao ang isang impeachment. Totoo. Kagaya ng impeachment ni Estrada. Yes. Maaari kasing magbago yung ihip ng hangin Totoo. At paggising na lang ng mga senator judges, iba na ang timpla ng mga kababayan natin, di ba? Maaaring ngayon... Yung mga pabor, baka hindi na pabor. Exactly, diba? no? Lalo na pag narinig nila yung ebidensya. And so it affects their career so much, political ambitions nila, political future. But that's the disappointment kasi personal yung diba? motivation dapat nila hindi nila unahin. Dapat hindi nila unahin, no? Dapat nilang panindigan yung sinumpaan nila na tungkulin na i-uphold yung ating Constitution. Tsaka like dapat ko public servant ka, dapat model citizen ka, di ba? hindi ba dapat dapat ikaw yung pinaka-walangan leeway or walang dapat mas up to code nga yung inaano mo. Well, alam mo, that speaking ideal terms na lang yun and everything. Pero so I guess yun yung talaga nangyari, no? Yeah. Ako doon ako natatawa na parang kasi we had Attorney Monsod here, political framer. Constitutional framer, sorry. Constitutional framer. And then I was saying, noong time na to, wala pang SC to, wala pa yung archiving vote and everything. He was confidently saying na, no, it's not possible. Parang, you can basahin mo siya either way kung ano yung, ng forthwith. Pero nakalagay sa Constitution, it's gonna happen because nagsimula na, in-initiate na. Diba? So, ang weird lang ngayon, parang, kung kaya ko lang siyang kunin ulit at balikan para sabihin, ito nangyari. Diba? Especially for, siguro, bilang ordinaryong mamamayan, pero ako, halimbawa, bilang guro din, no, nagtuturo ako ng Philippine government and constitution, diba? Isa sa kailangan may discuss ay paano yung impeachment process. Yes. Di ngayon pala, yung tinuturo ko, ang gulo na, kasi pwede palang hindi maging magpatuloy-tuloy yung proseso. So, kaya din talagang maganda na
dapat pangatawanan ng mga nasa pamahalaan yung buong proseso. Kasi hindi naman to about sa kanila lang. No? About talaga to dun sa, Totoo. 'di ba? Ano ba yung by design sinasabi ng ating saligang batas, no? Yeah. So yun, and you're right, parang sabi ko din, no, dinedescribe ko din to sa iba na parang bubble gum na stretch na kung ano-ano nang nangyari, napak-apakan na, 'di ba? Na dapat ay simple na proseso. And I think hindi to dapat mauwi tayo sa kampihan. Kasi I think hindi naman to usapin ng kampi ka ba kay VP Sara o hindi. Yeah. I think it's just fit to... Kasi pwede namang mapawalang sala Totoo. ang ikalawang pangulo dyan sa paglilitis or Totoo, Senate trial. and it would Pwede. absolve him more. Yeah, Diba? exactly, Pwede, edi tapos na. Tapos na, Diba? Pero wala namang masamang ginawa, di ba? Wala talagang But I think- nakatakot. But the problem is, not following the constitutional process about it is what is wrong. Yes. Kaya Yun yung dapat naging- sama-sama tayo na, Oo. di ba, na if it's not according to the Constitution, then it should not be done. Things like that, does it shake yung, like, someone in your field na talagang, yun nga, political scientist, we use facts, we use methods, we use tried and tested ways. We're not governed by affiliations, feelings, ganong klase, para i-deliver yung pinakatamang conclusions or whatever. Does it shake your, yung foundations ng studies nyo and everything? Something like that. Na talagang blatantly just, it's not even, hindi nga siya finessed eh. Alam mo yun? Parang yun yung para sa akin. Hindi siya sly, hindi siya parang in a way na parang, oh, they dance with the wind or parang gano'n. Hindi. Parang, it was very blatant and crass. Eh. Alam mo yun? Yun yung feeling ko eh. Parang gano'ng klase. How do you guys feel about it? You and your colleagues? Ganun. Well, I think... Patapos na tayo, huwag may kang magalala. pabuntong hiningay. No, I think isa sa mga sinasabi naman namin lagi ay studying politics in the Philippines. It's more fun. It's more fun in the Philippines. Hindi siya boring, no? Ang dami nangyayari. Hindi boring kasi laging may mga nangyayari, no? Pero I think itong mga nangyayari na to, it calls into question, no? What we know about how Philippine politics operates. So may mga models tayo, may mga assumptions tayo, pero may mga bagong nag-emerge, no? Kaya din, any scientific field naman, I think we have to realize na the reality moves faster than the knowledge itself, di ba? So kaya kailangan laging pinag-aaralan. Yes. Yun din yung mahalaga sa mga nag-aaral ng politika. Hindi pwedeng yung naaral mo nung 1990s, yung pa din yung tinuturo mo. Tama daw, mag-adjust ka rin, di ba? Kasi marami nang nagbago. Halimbawa na lang talaga dito sa impeachment, no? Na may reason din kung bakit upper house at lower house yung tawag sa Senate at saka sa House. Maraming mga haka-haka tungkol dito, pero isa sa bahagi ng mga rason kung bakit ganun, kasi by tradition, yung senators, dahil elected sila nationally, napakamakapangyarihan nila. Para silang president at vice president, di ba? So sila lang yon, no? President, vice, at 24 senators, no? Sila lang. Some of them had like 20 million votes. Yes. Minsan mas mataas pa, di ba? Yeah. Sila lang ang natatanging ini-elect nationally, right? Kaya nga ang tawag natin dyan, either 24 republics, o kaya naman presidents and vice presidents in waiting. Yes, in waiting. Yes. Pero mahalagang i-contextualize na bakit kasi ibig sabihin kaya nilang mag-stand up sa executive. Hindi sila dapat matakot sa isang vice president at saka sa isang presidente because they also have a national constituency. Yes. When you contrast that, by tradition, yung house, di ba ako, halimbawa, nag-represent lang ako ng maliit na distrito. Pinatawag ako ng Pangulo sa Malacanang. Medyo takot-takot ako eh. Oo, malakas yung Tapos sabihin ng differential Pangulo, ng... papahirapan ko yung distrito nyo. Yeah. Medyo mabilis kang tumiklop. Yes. Kaya by tradition, ang understanding natin is the house is more parochial. Tama. Mas madaling makumbinsi ng Malacanang o magpadala sa politika ng Malacanang, no? Kaya nga it's the president's house. And the Senate is more independent. It can stand on its own. Yeah. It can defend the country Yes. against all possible executive. Pero I think what is sad is that we are seeing now
na kung yun yung patterns before, it may not be true at present, Yeah. no? Kasi kahit elected nationally yung senador natin ngayon, bakit parang takot na takot naman sila na panindigan yung kanilang trabaho? I think yun yung Diba? naging vulnerabilities ng setup natin, no? It's that not only, hindi ko naman sa kini-question ko yung demokrasya or anything, pero not because you have the popular vote doesn't mean that you are the most fit for the role. That's one. And then pangalawang vulnerability, I think yung sistema that was put in place by the Constitution, while it was sound, Yeah. it is very, may mga buta siya. Yeah. Alam mo yun. And from 1987 to 2026, there are more and more ways discovered kung paano siya na So, yun yung, I think, masaklap. And I think people were hoping siguro, or maybe the framers were hoping siguro, na tipong, okay, kung sino man uupo dito, they will be elected by the people properly. Yeah, Parang ganun, di ba? The people will select the proper leaders and the proper leaders will execute properly. Yeah. Parang ganun. And I think, hindi ako political scientist, pero ang opinion ko is nandun na tayo sa point na talagang, okay, parang we are very, very lacking in that field na talaga nag-elect tayo ng tamang leaders and everything. So, yun lang masasabi ko. But thank you so much, sir. I wish we had more time to talagang ikilatasin natin to, pero sobrang naliwanagan ako. I am very happy na tawag doon na sana may manood nito at maliwanagan kayo, i-comment nyo kung ano yung ano nyo. Tapos, tawag doon, kung may mga ibang issues kayo na gusto itakil, sabihin nyo lang para i-hire nila ako ulit sa ano na to. But thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, yeah. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday, 9 p.m. Pero kung wala kayong TV, tulad ko at the rest of the young people, punta lang kayo sa YouTube. Type mo lang Medyo Serious Talk Show. With Red, makita nyo yung lahat. Lahat po ng episode nandun. Balikan nyo after this episode. Balikan nyo po yung iba namin episode. Like, very related po yung episode namin with Attorney Monsod, which is a constitutional framer. So, makita nyo kung ano nangyari at baka ma-double check nyo rin kung ano yung mga sinasabi or bakit nangyari ito o ba't hindi dapat nangyari ito. Anyways, thank you so much. Maraming salamat. Thank you for having me, Red.